Matapos po ang ilang araw na matinding pagbagsak ng market, biglang bumawi at pumalo pataas si Bitcoin kasama ang kanyang mga kaibigang altcoins tulad ni na Ethereum, Solana, XRP at saka BNB. Pero teka, bakit bigla na lang sumigla ang galaw sa market? Ang sabi sa mga report, posibleng ito ay dahil sa umuugong na balita na naghahanap na raw ng paraan ang bansang Iran para makipag-ayos sa bansang Israel at saka sa Amerika. Kung totoo man ito, maaaring isa itong turning point, hindi lang sa geopolitical tensions, kundi pati na rin sa galaw ng crypto. Ngayon ay himay-himayin natin ang mga pangyayari para mas maintindihan natin kung paano po ito nakakaapekto sa presyo ni Bitcoin at ano ang implikasyon nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang naging epekto ng Iran-Israel conflict sa crypto market. Nito pong nakalipas na June 13 ay sumiklab po ang tensyon sa pagitan ng Israel at saka Iran matapos pong umatake ang Israel. Dahil dito ay bumagsak po ang buong crypto market. Si Bitcoin mismo ay lumusot pababa at bumaba ng husto sa presyong $102,800. Kasama rin siyang nadapa ng mga altcoins tulad ni na Ethereum, XRP at saka BNB. Kaya bakit bumagsak? Simple lamang po yan. Kapag may gera or kaguluhan lalo na sa Middle East, natatakot ang mga investors. Ibig sabihin ay mas pinipili nilang magbenta ng kanilang investments para ma-secure ang kanilang pera. At dahil nga ang crypto ay kilala bilang volatile o pabago-bago, isa ito sa mga unang apektado. Ngayon ay bakit biglang nag-rebound si Bitcoin at ang buong market? Ngayon, ang malaking tanong ay bakit po bumalik sa green zone ang market? Kaya yan, kitang-kita po natin yung chart dito, nagkulay green po. Yan, yung line chart niya. Ayan, bakit po siya bumalik sa pagiging, bakit po siya ulit pumasok sa green zone? Ayon po sa mga ulat mula sa Wall Street Journal, may mga senyalis raw na gustong makipag-usap ng Iran para pababain ang tensyon. Sinasabing nagpadala na raw ng mensahe ang Iran sa Israel at saka US sa pamamagitan po ng mga Arab intermediaries. Isa sa mga hinihingi ng Iran ay ang hindi paglahok ni Pangulong Donald Trump at ng kanyang kampo sa anumang aksyon. Bukod po dyan ay sinabi rin ng Iran na mas makakabuti sa dalawang panig kung makokontrol ang kaguluhan. Pero may konting kalituhan po dito. May mga report rin na nagsasabing hindi totoo ang sinasabi ng WSJ. Isang Al Jazeera journalist ang tumanggi sa claim na ito. Kaya hindi pa talaga sigurado kung seryoso ang Iran sa peace talks. Gayunpaman, sapat na ito para bumalik ang kumpiyansa ng mga investors. Kaya makikita natin ngayon na si Bitcoin ay bumalik sa presyong $107,000 at umabot pa sa $107,800 intraday high. Si Ethereum naman ay papalapit na ulit sa presyong $2,700. Sina Solana, XRP at BNB ay pareho ring nasa green zone. Ngayon ay ang sunod po na tanong dito ay ano ang nagpapalakas kay Bitcoin bukod po sa balitang peace talks. Ayan, ayon po sa trading firm na QCPD Capital, maliban sa balitang maaring humupa ang gulo, malakas pa rin ang institutional demand para kay Bitcoin. Ibig sabihin ay kahit bumababa ang presyo, may mga malalaking kumpanya at investors pa rin na patuloy na bumibili. Isang halimbawa ay ang kumpanya sa strategy
Yan, kumpanya po na strategy. Ito po yung dating MicroStrategy. Pinalitan po kasi nila ang kanilang pangalan sa mas simpleng pangalan na strategy na lamang. At kamakailan lamang ay bumili po sila ng 10,100 na Bitcoin sa halagang $1.05 billion. Ang isa pang malaking player ay ang Metaplanet. Sila naman po ay bumili rin ng 1,112 na Bitcoin na nagkakalaga naman po ng $117 million. Dagdag pa rito, sinabi rin ng QCPD Capital na ang Bitcoin ETF or Exchange Traded Funds ay patuloy ang pagpasok ng pera. 7 sunod-sunod na linggo na raw itong may inflows na nangangahulugang maraming investors ang patuloy na nagtitiwala kay Bitcoin bilang isang long-term investment. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng psychological level sa presyo ni Bitcoin? Ayan. Narinig nyo na ba ang salitang psychological level? Dito po sa mundo ng trading, ito ay mga presyong tinitingnan bilang mahalagang price levels ng support at saka resistance. Para kay Bitcoin, ang presyong $100,000 ay isa sa mga pinaka-importanteng psychological price levels. Kapag hindi po ito nabasag pa ibaba, ang mga traders ay mas nagiging positibo or bullish. At totoo nga, kahit bumaba ng kaunti, hindi tuluyang bumagsak si Bitcoin sa ilalim ng $100,000. Kaya nagkaroon po ng kumpiyansa or market confidence na kaya nitong bumangon muli. Ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Para sa atin dito sa Pilipinas ay mahalaga po ang ganitong mga balita. At bakit? Kasi madalas po tayong nadadala sa galaw ng global market. Kapag gumaganda po ang sentiment sa crypto, tumataas ang presyo ng mga hawak nating coins tulad po ng XRP, Ethereum at saka Bitcoin. Pero ang mas mahalaga pa, dapat po nating maintindihan ang mga dahilan sa likod ng galaw na ito. Hindi lang dahil may balita, kundi dahil may tunay na paggalaw sa geopolitics na direktang nakakaapekto sa financial markets. Para po sa mga nagtitrade araw-araw, pwede itong maging oportunidad para mag-trade ng short-term swings. Sa mga holders or hodlers naman or mga long-term investors dyan, maaaring ito ay isang sinyalis na ang market ay may tibay pa rin kahit sa gitna ng mga pagsubok. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, ang ganitong rebound sa gitna ng geopolitical conflict ay nagpapakita kung gaano na katatag ang crypto market ngayon. Kung dati isang simpleng balita lang ay kayang magpabagsak ng buong market, ngayon ay mas matatag na itong si Bitcoin at ang kanyang mga kaibigan. Ibig sabihin ay lumalaki na po ang tiwala ng tao, lalo na ng mga malalaking kumpanya. Pero paalala lamang po, huwag po tayong magpadala sa hype. Mahalaga pa rin po ang risk management at pagkakaroon ng malinaw na strategy. Hindi natin hawak ang mga susunod na mangyayari sa Middle East. Kaya maging alerto po tayo sa mga balita. At sa huli ay tandaan natin, sa mundo ng crypto, mabilis po ang galaw. Pero kung ikaw ay may sapat na kaalaman, disiplina at pasensya, mas malaki ang tsansa po nating makinabang sa bawat pagtaas at pagbaba. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.